kayo sumagot ng amen. Okay. Basahin ko lang po, Marcos chapter 7. Sabi po dito, page 55, ang subtitle nakalagay, ang pagpapagaling sa taong bingi at pipi. Nakita niyo na? Yung walang Bible, pwede sumaba, pwede makinig na lang. Okay. Makinig na kayo. Sabi dito, umalis si Jesus mula sa lupain ng Tiro. Dumaan sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Anong page? Page 55. Ang pagpapagaling sa taong bingi, ayun ang subtitle. Verse 31. Umalis si Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Sa tumawid po sila, pinahak nila o niya ang lupain ng Decapolis. Yung lugar na ito ay nasa labas na po ito ng Israel. Ang nakatira mo dito, karamihan, puro hentil ang nakatira dito. Verse 32, pinala ng mga tao sa kanya ang isang lalaking bingi at may kapansanan sa pagsasalita at nakikiusap sila sa kanya na ipatong niya rito ang kanyang kamay. Verse 93, inalayo muna ni Jesus sa karamihan ng lalaki at isinuot ang kanyang daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, tumura si Jesus at ipinahin sa dila ng pipi. Okay. Parang pangit pakinggan, di po ba? Okay, balikan natin muna to. Yung Decapolis, yung lugar na ito po yung lugar kung saan nagpalayas si Jesus ng maraming demonyo doon sa isang tao lang. Yung isang tao na yun, nakatira yun sa sementeryo, napakalakas po nun, legion, kung tawagin yung dami nila, ibig sabihin, nasa 5,000 at 6,000 masamang espiritu. Kung maalala ninyo, itong taong to, yung evil spirit nakiusap na umalis sila doon sa taong inaalihan ng masamang espiritu at pumunta sila sa baboy. Naalala niyo yun? Yung parang isang buwan ay nakaraan, turo natin. Pumunta yung mga masamang espiritu sa baboy at yung 2,000 baboy pumunta sa lawa, nalunod. Naalala nyo? Yung lugar na yon, dito rin nagpunta si Jesus. Bumalik po siya dito. Bumalik ang Panginoon para ang mission niya ay magpagaling. At pagdating doon, dinala sa kanya ng mga tao ang isang lalaking bingi at may kapansanan sa pagsasalita. Pag sinabing bingi, minsan ang bingi ko ay dahil hindi siya makapagsalita, wala rin siya nadidinig. Parang masyadong maraming may relasyon po yung dalawang yon. Kapag bingi po, kadalasan ay hindi na rin nakakapagsalita. Amen? 55 dito sa New Testament, Bagong Tipan. Marcos 55. Okay? Dalawa kasi ang book na ito, Luma at saka Bagong Tipan. Okay. So may nagdala ng pipi at bingi kay Jesus. At nakiusap sila sa kanya na ipatong niya rito ang kanyang kamay. Okay. Yung pagpapatong ng kamay, nakikita nila kay Jesus yon. Kaya yun ang kanilang kahilingan kay Jesus na ipatong ang kamay para gumaling. Pero ano ginawa ni Jesus? Verse 33. Inilayo muna ni Jesus sa karamihan ang lalaki at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tenga nito. Okay. Doon muna tayo. Inilayo muna ni Jesus sa karamihan yung lalaki. Bakit po inilayo? Anong panahon noon, mga kapatid, ang mga may sakit na tulad ng bulag, tulad ng mga sakit ng pingi, para mayroon dinidiscriminate sila dahil itinuturing silang marumi at makasalanan. So, si Jesus, yung taong ito na inilapit ay inilayo muna sa mga tao upang magkaroon ito ng personal na pagpapagaling kay Jesus, ang mula kay Jesus. Okay. So, ang ginawa ng Panginoong Jesus, isinuot ang kanyang daliri sa mga tenga nito. Pagkatapos, anong ginawa? Dumura
Bumaba si Jesus at ipinahid dito sa dila ng pipi. Ano nangyari? Verse 34. Ibig sabihin, dalawa po yun, yung tenga at saka yung dila. Kasi hindi siya makapagsalita. Siningala si Jesus sa langit. Nagpuntong ininga at sinabi sa lalaki, Ephrata o Epata, na ang ibig sabihin ay mabuksan. Kung di ako nagkakamali, salita tong Aramaico to. Noon di nakarinig ang lalaki at nakapagsalita ng maayos. Okay? So, sa madaling salita, gumaling po yung lalaki. Mamaya, babalikan na lang natin to, no? Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ipamalita ito, ngunit habang pinagbabawalan niya ang mga tao ay lalo naman nila itong ipinamamalita. Buong paghangang sinasabi nila, napakahusay ng lahat ng kanyang ginagawa. Binibigyan niya ng pandinig ang mga bingi at pinapagsalita ang mga ibig. Okay. So, mga kapatid, ano po ba ang ibig sabihin ng ginawa ni Jesus? Unang kahilingan ay patungan ng kamay. Usually sa ulo pinapatungan ng kamay ng may sakit. Okay, so ang ginamit ni Jesus sa daliri niya, yung daliri niya para sa tenga. At yung saliva, ano yung saliva? Yung laway. Diba? Tumura siya, parang ang baboy tignan. Diba? Pero hindi po. Yun po ay makapangyarihan. Yun po ay sumasalamin po doon sa panahon nung nilikha ng Diyos si Adan. Si Adan po nung nilikha ng Diyos, siya po ay galing sa alabok. Alam niyo po yung alabok? Alam niyo po yung alabok? Yung nakakita na kayo alabok, sigurado. Yun yung yun yung pag sa lupa, yun yung mga nasa ibabaw ng lupa, yun yung madaling tangayin. Hangin ng hangin. Yung alabok po, nung nilikha po si Adan, umulan po muna nun. Kaya yung alabok ay yung alabok po ay naging medyo putik, naging mad po siya, at nilikha po ng Panginoon yung putik na yun, iliniit niya na hugis ng tao. At sabi sa Genesis chapter 2 verse 7, hiningahan niya sa ilong ang lupang ito na hugis tao at yung tao po ay naging buhay na kaluluwa. Sino ba yun? Sino yun? Sino? Si Adan. Okay. Okay. Bawat bagay na lumalabas sa Panginoon, bawat bagay na lumalabas sa Panginoon, ito po'y makapangyarihan, mga kapatid. Una, yung hininga. Ang Diyos ay hiningahan si Adan. Bago pa maging Adan, may pamo na yon. Hiningahan po upang magkaroon ng buhay. Samantalang si Adan, nung lupa pa siya, may buhay na ba siya? Nung siya ay wala pang hininga? May buhay na ba? Wala pa. Kaya yung hininga ng Diyos ang nagbigay ng buhay sa kanya. Tapos, kung mapapansin ninyo, si Jesus po, pagkamatay niya at muling pagkabuhay, nang siya ay umakyat sa langit, bago umakyat sa langit, hiningahan niya rin ang kanyang mga alagad. Nakalagay po yan sa John chapter 20. Kung mapapansin niyo, sa John chapter 20, bago siya umakyat sa langit, hiningahan niya ang kanyang mga alagad. Okay? Basahin lang po ninyo, Aklat ng 1, chapter 20, verse 21. 22 hanggang 23. Mababasa niyo po sa verse 22, pagkatapos sila hiningan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Okay. Tapos si Jesus po, mga kapatid, bukod sa hininga niya, may lumabas din sa kanya. Ano pang lumabas sa kanya? Higit sa lahat, yung dugo ni Jesus. Ano po ang naging function ng dugo ni Jesus? Yung po ang naglinis ng kasalanan na sino mang mananampalataya. Amen? Amen! Tapos, hindi lang po yun. Nung ang babae po ay lumapit kay Jesus, yung babae, 12 taon nang dinudugo, sabi ng babae, mahawakan ko lang yung laylayan ng damit ni Jesus, siya'y gagaling na. Nung nahawakan niya yun, gumaling po siya,
nagtanong si Jesus kung sino yung humawak sa kanya dahil merong kapangyarihang lumabas mula sa kanya. So ang masasabi natin mga kapatid, bawat bagay na nanggagaling kay Jesus, mga kapatid, laway, dugo, hininga, ibig yung damit lang, mga kapatid, marami pong gumaya doon sa babae. May nabasa tayo sa aklat ng Marcos, maraming gumaya doon sa babae na mahawakan lang din yung laylayan at damit si Jesus at gumagaling. At gumagaling nga sila. Ibig sabihin, lahat ng bagay na mahawakan, lumabas, na mula kay Jesus, ay nagbibigay ng kapangyarihan. Amen? Amen! Lalo na ang kapangyarihan ng dugo ni Jesus. Ito po ang pinakamakapangyarihang bagay na lumabas sa Panginoon. Yun po ang nagpapatawad ng mga kasalanan. Basahin ko lang po. Dahil ang pinag-usapan natin, parang nakakadiri naman ang dating, pero hindi po yun. Yun po ay pagpapahayag ng kanyang kapangyarihan. Yun po ay pagpapagaling. Kaya kapatid, ano man ang mga bagay na parang hindi yata, parang pangit yata. Pero yun ay magpapagaling. Sa aklat po ng, kung tayo nagkakamali, sa aklat ng unang hari, meron pong isang general, yung chief of staff ng Assyria, kung di ako nagkakamali, kung Assyria man siya o Syria, si Naaman po siya, kung di ako nagkakamali, siya po ay nagkaroon ng ketong. Alam niyo yung ketong? Basta may sakit sa balat. Tapos, walang nakakapagpagaling sa kanya. Yung kanyang alalay, sabi niya, mayroon akong kilalang isang tao, tao ng Diyos. Magpasuri tayo, magtanong tayo. Siya po ay si Propeta Elijah. Alam niya na kung paano ka gagaling. So pinasundo si Propeta Elijah at sabi ni Propeta Elijah, magluglup lang si Naaman sa ilog Jordan ng 7 beses, siya ay gagaling. Nagreklamo po si Naaman, sabi niya, meron pang mas malinis na ilog dito kaysa Jordan. Di ba, hindi ko lang matanda kung ano yung ilog na yun. Pero sabi ng alalay, kung yun na sinasabi ng propeta, hindi niyo ba susundin? Siya pa yung propeta ng Diyos. So lumuglup po si Naaman 7 beses doon sa napakaruming ilog, ang Jordan River. After 7 times na sinulubog at umaangat, natuyo yung balat ni Naaman. Siya ay parang balat ng bagong silang na sanggol. Pero marumi po yung tubig, marumi. So ano masasabi natin? Bawat bagay na utos o galing sa Panginoon ay may kapangyarihang kumilos ang banal na espiritu upang magpagaling. Naniniwala po ba kayo doon? At higit sa lahat, banggitin ko lang din po yun sa sinasabi sa Hebreo, ganun din po ang lumalabas ang dugo ng Panginoon na inalay ng Diyos sa tabernakulo sa langit. Basahin ko lang yung Hebrew 9. Sabi po dito, Hebrew chapter 9, verse 23. Sabi po dito, okay, wait lang Sa verse 25, ang pinakapulong pari ng mga hukyo ay pumapasok sa dakong banal, taon-taon na may dalang dugo ng mga hayop, ngunit si Kristo minsan lamang pumasok upang iandog ang kanyang sarili. Kung hindi ngayon, kailangan sanang paulit-ulit na siya'y mamatay mula sa pangkikainan sa tibutan. Subalit minsan lamang siya nagpakita ngayon magtatapos na ang panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng handog na kanyang inialay. Okay, aling inialay ng Panginoong Isus? Dugo niya. Basahin ko lang po, no? Verse 11. Ngayon, dumating na si Kristo, ang pinakapulong pari na mabubuting bagay na narito na. At siya naglilingkod doon sa sambayan ng higit sa dakila. Walang katulad at hindi ginawa ng tao ang sambayan yun at walang sanlibutan mula sa sanlibutan ito. Minsan lamang pumasok si Kristo matapos sa banal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ng kanyang ihatog, kundi ang sarili niyang dugo. Upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Amen? Amen! Kaya, pag tinignan natin,
yung dura ni Jesus, inilagay niya sa lupa at parang gumawa siya ng puti at yung daliri niya na mayroong dura na may puti, inilagay sa dila ng bulag, pipi at doon ay gumaling. Hindi pinag-uusapan yung ginawa, kundi ang pinag-uusapan kung ano ang kapangyarihan ng Panginoong Yesus. Amen? Kaya yan, mga kapatid, at marami humanga at nakapagsalita sila. Sabi, nakapakahusay ng lahat ng kanyang ginagawa. Sapagkat si Jesus po ay anak ng Diyos. Amen? Kung ang Diyos ay makapangyarihan na kayang gumawa ng mga ibalang bagay, ganun din ang anak. Amen? Kung baga sa isang makapangyarihan at mayaman na tatay, pag mayaman ng tatay, sigurado ang tatay ay wala na, ipapasa yun sa anak at magiging makapangyarihan at magiging mayaman din ang anak. Ang tagapagmana ng kapangyarihan ng tatay ay ang anak. Kaya kung anong ginagawa ng Diyos Ama nung bumagtipan, kaya rin gawin ng Panginoong Jesus sa kanyang panahon. Kaya ngayon, nakapagsalita po ang pipi at nakadinig ang kanyang tenga. So ang Panginoon ay gumawa ng mahimalang pamamaraan niya upang ipakita ang mga himala na ito upang ang mga tao na nakakakita kay Jesus sa kanyang ginagawa ay manampalataya. Amen? Amen. Ngayon, ang tanong, si Kristo ay hindi na natin nakikita hanggang mula nung siya ay makyat na sa langit. Ipinagkalab niya na yung banal na Espiritu. Pero ang sabi ng Panginoon, lalo na sinabi niya ito kay Tomas, Tomas, naniniwala ka na nakita mo ang aking sugat at ipinasok mo ang iyong daliri sa aking sugat sa tagiliran, ay ikaw ay nanampalataya na? Mapalad ang mga nananampalataya na hindi ako nakikita. Sino yung mga mananampalataya sa kanyang salita at na hindi natin nakikita? Sino yun? Tayo yun. Amen? Kaya mas mapalad kayo, sabi ni Jesus sa mga nananampalataya sa panahon na yon. Mga kapatid, ang salita ni Kristo ay nanggaling din sa Kanya at iniwan niya sa atin. Kaya sino man tao mananalig sa salita ng Panginoon, yan ay salita niya rin nanggaling sa Kanya. Ikaw rin ay pwedeng gumaling kung ikaw man ay mayroong sakit. Amen? Kung ikaw man ay mayroong problema, kaya ang pagaling ng Panginoon sa pamamagitan din ng Kanyang salita. Dahil ang mga katulad ng dugo, galing kay Jesus, nagpapatawad, yung laway ng Panginoon, nagpapagaling, yung damit na hinawakan ng 12 taon ng babae, gumaling po yun, galing sa Kanya. Tapos, ano pa, yung hininga, yun ay banal na Espiritu, katulad ng hiningaan niya yung isang pong apostol, patay na si Judas. At higit sa lahat, yung salita niya na galing sa bibig niya ay makapangyarihan. Ang sino mang manampalataya at makikinig galing sa salita ng Panginoon ay magkakaroon ng unang pananampalataya, pwede kang gumaling at pwede kang maligtas kapag sinusunod mo ang salita ng Panginoon. Lahat ng bagay na nagmumula kay Kristo ay makapangyarihan, walang nasasayang. Amen? Amen. Bakit lang po nasasayang kapag ang taong nakikinig ay hindi tumutupad? Nasasayang. Naalala niyo yung teaching last week? Yung babae Cananeo na yung anak niya humihingi ng inaalian ng masamang spirito, sabi ng babae, kung pwede pagalingin. Naalala niyo yung sinasabi ni Jesus? Hindi pwedeng ibigay pagkain sa mga aso, kundi sa anak lamang. Tama ba? Naalala nyo? Tapos sabi ng babae, kahit ang mga aso ay kumakain sa mga momo na nalalaglag ng pagkain ng anak. Ibig sabihin, nasasayang ang maraming bagay na nanggagaling na salita ng Panginoon sa mga Hudyo, mga anak ni Abraham, na isa na isa. Kaya nakakalungkot, mas marami ang nasasayang na salita kaysa mga tinatanggap ang salita. Kung maalala nyo po, yung apat na parable of the sower, yung pagtatanim, yung apat na butil na nalaglag sa katuhan, nalaglag sa tabing daan, nalaglag sa tinikan, at nalaglag sa matabang lupa. Nasayang po yung tatlo doon. Pero yung isa doon, nalaglag sa matabang lupa ay namunga ng 60, 120, marami. Sa madaling salita, mas maraming nasasayang kaysa mga nakikinabang.
Kaya nga, ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon ay matutupad lang sa atin kung hindi natin sasayangin. Amen? Kaya nga, andito po ang mga ngaral, andito po yung ibang mga pastor nagtuturo. Pakinggan ninyo ang sinasabi nila na dalo galing sa Panginoon. Kapag tagapagsalita lang kami, wala po kami sariling aklat, wala po kami sariling ginawa. Lahat po na sinasabi namin ay ginawa ni Jesus, ginawa ng Diyos. Kami po ay tagapagbalita lamang. Tagapagpaalala ng kanyang kaligtasan at kabutihan. Kaya kung masasayang ang salita ng Panginoon, nakakapanghinayang naman na mawawala lang. Kaya nga tanggapin natin ang salita ng Panginoon, abilin niya po yan, upang ang lahat ng bagay ay pwedeng mangyari sa magandang pamamaraan ng Diyos. Pagkaroon ng magandang resulta. Amen? Amen! Lalo na kung kayo ay nagpipray para sa inyong kaso, magbasa kayo ng Bible. Basahin nyo lang ng basahin at manampalataya kayo. Kumikilos ang Diyos. Amen? Amen! Hindi nyo namamalayan. Ang ating Diyos ay makapangyarihang kumikilos na hindi nyo namamalayan pero gumagawa ng kaparaanan. Dahil mahal na mahal kayo ng Panginoon. Amen? Amen! Kaya huwag natin sayangin. Kaya kahit pangit pakinggan, tula ni Jesus ay nagpagaling kasi galing yun sa Kanya. Makapangyarihan. God is sovereign. God is powerful. Lahat na nanggagaling sa Kanya, laway niya, hilingan niya, dugo niya, ano pa? Marami. Yung babae, hinawakan yung damit, naghawakan, gumagaling, at higit sa lahat yung salita ng Panginoon na iniwan niya sa atin. Ito na po yung salita ng Panginoon. Huwag natin sayangin ang mga bagay na ito sapagkat nagbibigay po ito ng sustansya sa ating kaluluwa. Pinatataba niya ang kaluluwa natin upang pagdating ng ating panahon na tayo pumanaw, aasa ka kapag ikaw ay nagpatuloy sa Panginoon. Meron kang matatanggap ng kaligtasan. Amen? Kapag ikaw ay nagsisi at tumingin ng tawad, nagpapalataya kay Kristo, mayroong kang kaligtasan. Kapag ikaw ay umanaw sa mga panahon hindi mo inaasahan, sinuha ka ng Panginoon. At nagpapatuloy. May kasabihan nga yung a thief in the cross. Yung magnanakaw na nakapako sa krus. Kilala niyo po ba yan? Yung magnanakaw na nakapako sa krus? Dalawa po yun. Yung isa ay arrogante, yung isa ay humingi ng tawad at in-honor si Jesus bilang king at tinanggap yung kasalanan niya na siya ay dapat maparusahan. Ngunit si Jesus in-honor niya dahil si Jesus daw ay walang kasalanan. At sinabi nung isang nanampalataya kay Jesus, pag naghari ka na, alalahanin mo ko. Sabi ni Jesus, kayo hindi pagsasama kita sa paraiso. Sino yung sasama sa paraiso? Dalawa ba sila? Isa lang. Kayo hindi pagsasama kita sa paraiso. Yung isa ay hindi. Kaya dalawa lang po yung tao. Isang arrogante, isang minamak si Jesus, at isang nagpapakumbaba sa Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag po tayong magmatigas ang puso, ang isip natin. Manalig tayo sa salita ng Panginoon. Amen po ba mga kababaihan? Okay, maraming salamat. Sige, mag-pray po ko. Meron bang gusto manalangin sa mga may sakit? Prayer? Yan na lang na. Si ano po, bigay na sabi-sabi. Ang pangalan mo? Are? Okay. So, ano lang naman yun, parang baka kalaya rin naman yata, pero parang kailangan na matapos ang kaso sa sabi. Sige, asan na siya? Lumabas na? Salaw. Sige, manalangin po tayo. Pwede na nakaupo lang. Tingin nyo lang mata nyo. Babae, mga kalalakihan. Let's pray. Diyos Ama, maraming salamat po sa pagkakataon, sa blessing Lord na makadalaw muli ang Jesus Health Ministry Church. Dalahin ko po na patuloy po kami, Panginoon, na magago. Kaming lahat, kasama na po ako. Itong custodial facilities na ito ay isa lamang lugar na kinakalingan yun, niligtas ang mga tao narito doon. Una, nililigtas rin sila sa mga tao na saktan nila. Ikalawa, upang magnilay-nilay para sa mga naging kasalanan nila. Pangatlo,
malaking pagkakataon na sila makadinig ng salita mo, Panginoon, upang magkaroon ng pagbabago sa kanilang pag-iisip at makapag-desisyon na nararapat at naaayon sa iyong kalooban, Panginoon. At ikaapat, dalangin namin na pagpalain niyo po ang kaso nila, sila po'y makalaya. At pagkakalaya, dalangin namin na huwag na po nilang balikan ang lugar na ito. Tulungan niyo po sila na makapagbagong buhay at patuloy na maging matuwid sa iyo, Panginoon. Aming Diyos, maraming salamat po. Kami po nagpapasalamat na lagi silang magbigayan, magdamayan, magkaisa, magkapatawaran, magdahalan bilang magkakapatid, Panginoon. Maraming salamat sa iyong mga salita. Gabayan niyo po sila na pag nagbabasa sila ng Biblia, daw ang Espiritu mo ay magturo po sa kanila. Tulungan niyo po sila madagdagan ang kaalaman at ang presensya ng Espiritu Santo sa buhay nila, Panginoon. Sa mga kalalakihan, kababaihan. Maraming salamat sa iyong kabutihan, Ama. At itinataas ko po ito, Ama, sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen! Amen! Okay, maraming salamat.